ating Google Meet. Tayo po ay umawit dito po sa page 82. Magtiwala at sumunod, page 82. Purihin pong Diyos sa atin pong inawit. Minsan pa po tayong umawit dito po sa page 106. Kantahin po natin, Kristiyano lamang. Kantahin po natin na may kasiglahan.
Sige po, sa pagpapatuloy po ng ating pong online Bible study, tayo po ay magsimula sa panalangin at iyuko po natin ating mga ulo, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat, lubos ka po naming pinupuri o Diyos at pinasasalamatan po sa mabiyayang sandali na inyo pong ibinigay po sa amin sa pagkakataong pong ito na kami po ay makapag-aral at makapagbulay ng inyo pong mga salita na tunay ang aming pong itinuturing na biyaya po sa kabila po na kami po ay hindi magkakasama po physically, ay sa mga ganito pong kaparaanan ay patuloy niyo po kaming pinagkakalooban po ng pagkakataon, pinagbubuklod po at patuloy na nag-aaral, nagninilay po ng iyong mga salita. Maraming salamat po sa bawat isa na nakadalo sa Google Meet at patuloy din po, pangunahan niyo po ang bawat isa po sa amin, lalo't higit po ang anak niyo po na gagamitin na maghahayag po ng iyong mga salita. Pakapuspusin niyo po siya ng iyong banal na espiritu at patuloy pangunahan, bigyan po ng karunungan na tanging nagmumula lamang po sa inyo. At patuloy din po namin dalangin ang mga kapatid na hindi po namin nakasama sa pagbubulay ng inyo pong mga salita sa mga oras po na ito. Alam pong kadahilanan po na meron po sila, ipatuloy po namin sa inyo po pinagkakatiwala. Lalo tigit po sa kagalingan po at magandang kalusugan sa mga kapatid na may mga karamdaman po sa mga oras po na ito. Lalo tigit kay Brother Wilson po. Maraming salamat po sa pagkakataong po ito. Kami po ay nagpapasiyasat po ng aming mga puso at kaisipan. Patawarin niyo po kami, Ama, sa amin po mga kasalanan, sa mga pagkukulang po na nakikita niyo po sa bawat isa po sa amin. Sa inyo po namin, buong pusong pinagkakatiwala ang oras po na ito. At ito po ang aming samot dalangin sa matamis at dakilang pangalan lamang po ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Jesus. Amen. Muli po, magandang gabi po. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa po sa atin at sa mga nanonood sa atin pong FB Live. Isang mabiyayang gabi po sa bawat isa po sa atin. At nandito po tayo sa dako po ng ating pong online Bible study. At hindi ko na po papahabagin pa, ibibigay ko na po sa ating tagapagturo para sa ating pag-aaral ngayong gabi, si Brother John Norwell Gutierrez. Magandang gabi po mga kapatid. Muli po, pasalamatan po natin ang Diyos dahil po bagamat tayo po ay hindi po magkakasama physically, ay meron po tayong pagkakataon na mag-aral ng mga salita niya. At sa ating pong pagbubulayan po sa gabi po na ito ay makipagbukas kayo po sa akin dito po sa Gospel of Matthew. Verse 28 at babasahin ko po yung 19 hanggang 20. Kung nakita na po natin, ay babasahin ko po. Siguro po assist tayo ni Brother Renmark sa ating screen para yung pong makakapanood din po sa mga Facebook Live po natin ay mababasa rin po natin. Matthew chapter 28 verse 19, sabi po, dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo, at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Minsan pa po tayong manalangin. Ama namin Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat, patuloy po na kami ay nagpupuri, nagpapasalamat po sa oras po na ibinigay niyo po sa amin. Bagamat po marami pong kaabalahan sa sanlibutan po na ito, tunay po
itinuon niyo po kami na mga anak po ninyo na magsama-sama sa pamamagitan po ng online Bible study. Nang sa gayon, muli naming marinig ang inyo pong mga salita. At dalangin po namin nawa hindi lamang po namin ito marinig, kundi ang mensahe niyo po sa amin ay tunay po na kumilos po sa mga buhay po namin. Nang sa gayon, masunod po namin ang iyo pong mga kalooban. Dalangin po namin na ang banal na Espiritu ang tumulong sa aming pong kalagitnaan, sa bawat tahanan po na kung saan naroon po kami. Kayo po ang inaasahan po namin na matnubay po sa bawat isa. At ito pong lahat ay aming pong itinadalangin sa tanging pangalan lamang po na iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Bilang background po ng ating pong binasa, sa atin pong mga matagal na pong mananampalataya ay very familiar po itong ating pong binasa dahil ito po yung pong Great Commission kung saan after po ng ating Panginoong Yesus, mapako po siya doon sa krus, bayaran po ang ating pong mga kasalanan, siya po'y mamatay, ilibing, at muling nabuhay. Siya po'y nagpakita sa kanya pong mga alagad. Alam po natin na 40 days na siya po ay nakapiling pa ng mga alagad ng ating Panginoong Yesus bago po sa tagpo na ito na siya po ang ating Panginoong Yesus ay muli pong babalik po sa langit. At ito po yung mga last word na binanggit po ng ating Panginoong Yesus sa kanya pong mga alagad. At ito po yung nais ko pong pagbulayan po natin. Ito pong mga ilan pong mga salita na binanggit niya sa kanya pong mga alagad. Una po, gusto ko pong tingnan po natin yung dun po sa verse 19. Ginamit po niya sa English yung pong word na goye. Ito po nasa ating pong screen. Goye therefore. Titingnan po natin, ilan lang po ang kausap ng ating Panginoong Yesus. Nung pong binabanggit niya po ang bagay po na ito. Pero kung titingnan po natin ay napakalaki nung pong gawain, no? Kasi sabi po niya sa English, go ye therefore and teach all nation. Hindi lamang po siya baga simple, madali na gawain. Dito po yung malaking gawain. Pero kung titingnan po natin, ito po ay ibinilin po niya sa kanya pong mga alagad, sa mga tunay na sumampalataya sa ating pong Panginoong Yesus. Pero ang gusto ko pong pansinin po natin po dito, paano po natin gaganapin po yon? Yung word na goye sa panahon po natin. O, kanya-kanya. Yung own natin na pagdidesisyon. O, dito ako pupunta, ganyan. Kung papansinin po natin po dito, siguro tingnan din po natin yung sa Matthew of Luke naman po, verse 24. Luke chapter 24. Babasahin ko po yung verse 49. Sabi po niya dito, at narito, ipadadala ko sa inyo ang pangako ng aking Ama. Datapwat magsipanatili kayo sa bayan hanggang sa kayo'y masangkapan ng kapangyarihang galing sa itaas. Same event po itong ating pong binasa po. At dito meron pong ibinili ng ating pong Panginoong Yesus. Titingnan po natin kung kanina dun sa verse o chapter 28 ng Matthew 19, sabi po doon, goye. Dito naman po sa verse 49 ng Luke, ginamit po doon yung magsipanatili.
Isa pang halimbawa, bago ko po sabihin po yung nais po nating tingnan po dito. Sa Gawa, chapter 8, alam po natin yung sa Eunuko at kay Felipe, verse 4 to 5. Acts chapter 8, verse 4 o verse 26 to 40. Babasahin ko po ang sabi po dito sa verse 26. Datapwat nagsalita kay Felipe ang isang anghel ng Panginoon na nagsasabi, magtindig ka, ikaw ay pumaroon sa dakong timugan sa daan ng palusong mula sa Jerusalem hanggang Gaza na ito'y ilang. Ano po yung mapapansin po natin dito po sa ating pong binasa? Gusto ko pong tingnan po natin, ito po kasing binanggit po ng ating Panginoong Hesus sa kanya pong mga alagad. Goye, humayo. Ibig pong sabihin, ito rin po ay kinakailangan po na directed ng ating pong Panginoong Hesus sa pamamagitan ng leading po ng banal na Espiritu. Kaya kung titingnan po natin doon po sa Lucas, no, yung nung pong binasa po natin, although inutusan niyang humayo, pero sinabi niya na maghintay muna kayo dito. Kasi yun po yung sa Acts chapter 2, kung titingnan po natin, yung pong the day of Pentecost. Guided ng Panginoong Hesus. Parehas po dito po sa Acts, nung pong kay Felipe, kay Eunuch, hindi niya own self, kundi siya po ay nasa patnubay ng banal na Espiritu. Dahil napaka-importante po. Dahil bakit? Dahil ito'y gawain po ng Panginoon. Na dapat, nandun po yung guided sa pamamagitan ng kanyang salita, sa pamamagitan po ng banal na Espiritu na kapangyarihan ng Diyos. Sa ating pong paghayo. Kaya yun po yung number 1 na gusto pong pansinin po natin. Nung sinabi ng Panginoon sa kanya pong mga alagad, kaya kahit gaano po kalaki yung pong trabaho po na yun, pero kung siya po ay guided by the power of God and His Word at ng banal na Espiritu na tumatahan po sa atin, sa Panginoon wala pong imposible. Kaya po dun sa sinabi po niya na Goye, napaka-importante po dun. Hindi po ng self po natin. Hindi po ng mga resources po natin. Although gagamitin po yan. Pero hindi po yun yung number 1. Kundi po yung kapangyarihan ng Panginoon. Dahil nakita nga po natin dun sa Lucas. Nakita po natin yung application po nun, yung sa Acts chapter 2, nung the day of Pentecost. Bakit? Bakit niya pinanatili po doon? Kasi kung babalikan po natin doon, nakapag-share po sila ng gospel po doon. Marami pong naligtas. Marami po ang sumunod sa bautismo. Kay Felipe, bakit po siya dinala sa ilang? Titingnan po natin, very inconvenient yung place. Pero bakit siya dinala ng Panginoon doon? Kasi nandun yung eunuch. Na-save po siya at sumunod sa bautismo. Bakit nung sa Acts chapter 8 din? Nung si Saulo,
Si Pablo, nung hindi pa po siya mananampalataya, no, inuusig niya ang iglesia. Sabi po dun sa verse, siguro basahin na po natin yung verse 2 hanggang sa mga sumusunod. Sabi po dito, at inilibing si Esteban ng mga taong masipag sa kabanalan at siya'y tinangisan ng di kawasa. Ito po yung nangyari pong persecution sa early church po. Verse 3, datapwat pinuksan ni Saulo ang iglesia na pinapasok ang bahay-bahay at kinakaladkad ang mga lalaki at mga babae at sila'y pinapasok sa bilangguan. Tingnan po natin yung persecution. Verse 4, ang mga nagsipangalat niya ay nagsipaglakbay na ipinapangaral ang salita. At dito si Felipe, yung dun sa verse 5, at bumaba si Felipe sa bayan ng Samaria at ipinangaral sa kanila ang Kristo. Tingnan po natin. Yung pong two words po na goye, kung titingnan po natin, dapat po natin laging maalaman lagi ang patnubay po ng Panginoon. Lagi po nating hahanapin at never po natin kukunin dun sa own yung sarili po natin na kalakasan, power, kundi doon po sa hanapin po natin yung kalooban ba ng Panginoon po ito. May instance nga sila Pablo nangangaral, sabi doon, pinorbid sila ng banal na espiritu. Ibig sabihin makita natin yung will, yung kalooban ng Diyos, lagi po nating hahanapin. Kaya kung babalikan po natin doon sa Matthew chapter 28, kung titingnan po natin, hindi lamang po yung leading ng Panginoon yung lagi po nating titingnan, kundi yung continuously. Hindi ibig sabihin na nakapagpunta ka na sa lugar na ito, oh, tapos na. Tapos na yung pag-share ko ng gospel. Nagawa ko na yung pag-share ko ng gospel. Kasi kung titingnan po natin, doon din po, yung sa Acts chapter 8, nung nagkahiwalay si Felipe at saka yung eunuko. Basahin po natin yung verse 20 o verse 40 ng chapter 8. Sabi po doon, ngunit nasumpungan si Felipe sa Azoto. Sa pagdadaan ay ipinangaral niya ang ebanghelyo sa lahat ng mga bayan hanggang dumating siya sa Cesarea. Kung titingnan po natin yung verse 39, ito yung panahon na naghiwalay po yung eunuko at si Felipe. Nag-separate ways po sila, pero si Felipe continuously, goye, preaching the gospel. Kasi doon po sa ikalawa pong titingnan po natin, ano yung ipipreach po natin, sabi po kasi doon sa verse 19, kung babasahin natin yung 28 sa English, di ba? Goye, and sabi doon, teach all. At yung ituturo po natin, katulad po nung dalang mensahe po, ito pong mga tinignan po nating halimbawa sa Acts chapter 2, nung si Pedro, nangaral po siya. Si Felipe, nung tinitingnan po, nung pinapangaral niya po sa kanya, yung binabasa nung eunuko sa Isaiah, walang iba kundi ang gospel. Sabi dun sa Mark chapter 16, verse 15, same event din po ito. Kung titingnan po natin, no, sa yung doon sa Matthew chapter 28. Basahin ko po yung verse 15. Sabi din po sa English. And he said unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan yung ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng tao. Dun sa ating paggoye, kaya nga kung titingnan po natin, yan po ang design ng church.
tayo po ay lumalabas to reach out. Bakit meron tayong mga outreach? Hindi po natin kinukuha yung tao at dinadala po natin sa isang lugar tulad ng parang membership. Dahil hindi po yun ang disenyo ng Diyos. Kung ang Diyos nga nasa langit po siya, ang ating Panginoong Hesus, siya yung nag-reach out po sa atin dahil tayo po, sabi sa Roma chapter 3 verse 23, ay hindi tayo makaabot sa Diyos. What more tayo po? Tayo rin po ay inutusan na mag-reach out. No? Goye. At sa ating pagre-reach out, yung dala po nating mensahe ay yung gospel. Sabi dun sa Roma chapter 1 verse 16, ito yung kapangyarihan ng Diyos na dapat hindi po natin ikahiya. Kung titingnan po natin yung sa Mark chapter 16, marami po yun. Bago po yung nung mga sumunod po na yun, may mga kapangyarihan na ibinigay sa mga apostol. Pero hindi po yun yung dala nilang message. Kaya nga sabi rin po dun sa nung nakaraan po, sabi nga dun sa 1 Corinthians chapter 2 verse 5. Dapat po ay ang dala po nating mensahe nakasentro sa ating Panginoong Hesus at hindi po sa iba't ibang bagay. Kaya sabi nga po dito, upang ang iyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Wala pong additional sa message po natin. Wala po yung sabi nga dito yung karunungan. No? Minsan yan po yung nakakalungkot sa panahon po natin kung titingnan po natin yung maraming religious group. Marami po silang mga quotation, mga nakapost sa mga Facebook page po nila, sa mga tarpaulin, mga quotation po nila, tas yung nakalagay sa uli yung pangalan nila. By brother ganyan, by reverend ganyan. Si Pablo na po ito ha. Anong sabi niya? Hindi sa karunungan, no? Bagamat si Pablo marunong po siya. Nag-aral po siya. Expert po siya sa law. Pero ang kanya pong pinapangaral ay ang mabuting balita, ang good news, ang kapangyarihan ng Diyos, yung gospel na siyang kapangyarihan ng Diyos. At yung gospel, sino po ba yun? Sabi sa 1 Corinthians 1 naman, verse 24, ang angat lang tayo ng konti. Anong sabi po dito? Verse 24, ngunit sa kanila na mga tinawag, maging Hudyo at mga Grego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Sabi po sa Roma chapter 1 verse 16, ang gospel ang kapangyarihan ng Diyos. Sabi ni Pablo, dapat sa gospel, sa kapangyarihan tayo ng Diyos, ma-focus. Sino po ba yung laman ng gospel? Si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos. Kapag hayo po natin, ang daladala po nating mensahe, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Ibig sabihin, ito ang kapangyarihan ng Diyos para iligtas po tayo sa ating pong mga kasalanan. Yun po yung message ng cross. No? Sabi nga po dito rin sa 1 Corinthians, sa mga hindi po naniniwala ay kamangmangan po sa kanila yung pong cross. Totoo naman po yun, no? Minsan hindi po nila maisip na maniniwala lang ako o ganun ba kadali? Sasampalataya lang ako, maliligtas ako. Actually, hindi nga po siya madali eh. Kasi maraming hindi nakakagawa. Kung madali po yun, madali siyang gawin. Mahirap para sa kanila. Kasi blinded po sila ng Diyos ng sanlibutan po na ito. Doon nga sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4.
Binulag ng Diyos ng sanlibutan na ito yung mga pag-iisip, yung puso. Ano po yung reason para hindi po maintindihan ang kapangyarihan ng Diyos, ang gospel. Sabi po doon sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4 na binulag ng Diyos ng sanglibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kalwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Sabi doon po sa verse 5, sapagkat hindi namin ipinapangaral ang aming sarili. Si Pablo po yung nagsasalita po dito. Kundi si Kristo na Panginoon. Tingnan po natin. No? Christ-centered message yung dala po natin. At kung sa mensahe po natin, wala po yung tinatawag na Christ-centered. Doon pa lang sa pag-prepare natin ng lesson sa ating pong mga nagtuturo, yung ibon, walang iba kundi si Satanas, natukaw na, nakuha niya na yung message na yun. Yun ang nakakalungkot. Hindi pa man natin na preach, nakuha na ni Satan yung binhi, yung message na dapat nadala po natin. Kasi sabi po dun sa parable, di ba? Dun sa mag-ahasik, yung ibon, kinuha niya yung binhi. Sino ba yung ibon doon? Si Satan. Para hindi rin sumilang ang kaligtasan, yung kaliwanagan po ng mabuting balita. Kaya kung titingnan po natin, babalik po tayo dun sa Matthew chapter 28. Goye, teach all. Oh, nakita po natin na tayo po ay hahayo sa patnubay ng Espiritu at sa pagdala po natin sa paghayo po natin, ang dala po natin ay ang mabuting balita ng kaligtasan na siya pong magbibigay po ng kaligtasan sa isa pong taong wala pang relasyon sa Diyos. At sabi pa po dito, tutuloy po natin, chapter 28, verse 19. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Yung word na baptizing. Ang bautismo po, una po makikita po natin ito po ay mahalaga, hindi para tayo po ay maligtas. Kasi po ang bautismo ay hindi po siya nakakaligtas. Tandaan po natin ang baptism po ay hindi po siya part sa salvation po natin. Halimbawa po diyan yung mga Old Testament saints. Kailan lang po ang ating Panginoong Hesus? Sila Adan, sila Abel. Halimbawa din po yung pong nakapako sa krus. Nakasama ng ating Panginoong Hesus, kung babasahin po natin yung sa Luke, makikita po natin yung pong istorya po doon, chapter 23, 42 to 43. Kung meron po tayong panahon, basahin po natin. Isa po siyang makasalanan na sumampalataya pero hindi na po niya nakuha na mabautismo. Pero ano yung pangako ng Panginoon sa kanya? Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Kaya po ang baptising, ang bautismo po ay hindi po siya nakakaaligtas, pero ito po ay mahalaga dahil ito po ay inutos ng ating Panginoong Hesus. At sabi nga po sa John chapter 14 verse 15, John chapter 14 sabi po niya dito, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Sa isang sumampalataya sa ating Panginoong Hesus, tatahan po ang banal na Espiritu sa atin po at ang bunga po niyan ay pag-ibig.
Kaya ako po'y naniniwala ang isa pong, sumampalataya sa ating Panginoong Hesus at ito pong pag-ibig po na ito, lumago po siya o totoo po siya, importante totoo po siya. Nais niya pong sundin ang ating Panginoong Hesus. Kaya po yung baptism, ito po ay, obedience. Ito po ay pagsunod. Hindi po ito po pinipilit sa isang tao. Katulad po nung titingnan po natin din bilang ating pong mga reference po, siguro basahin po natin yung pong kanina po sa eunuko sa Acts chapter 8, verse 36 hanggang 38. Kung nakita na po natin, babasahin ko po. At sa pagpapatuloy sa daan ay nagsidating sila sa dakong may tubig at sinabi ng bating, narito ang tubig. Ano ang nakahahadlang upang ako'y mabautismuhan? Tingnan po natin. Yung pong initiative, hindi po siya nanggaling po kay Felipe. Sabi nga po dun sa verse 37, kung titingnan po natin, at sinabi ni Felipe, kung nananampalataya ka ng buong puso, ay mangyayari. At sumagot siya at nasabi, sumasampalataya ako na si Hesukristo ay anak ng yung pong initiative hindi nanggaling kay Felipe, hindi po niya in-insist. Pero ako'y naniniwala 'no, dun sa kanila pong travel ay nabanggit po 'to ng Felipe at siya po yung nagdesisyon dahil mahal niya ang Panginoon. Sabi nga po dun sa binasa natin sa John chapter 14 'no, kung mahal natin ang Panginoon ay susundin mo ang aking mga utos. Kaya po ang baptism po kung titingnan po natin, una, ito po ay hindi po nakakaligtas, not membership. Pero bakit po natin ginagawa po ito? Because of love. Dahil mahal po natin ang Panginoon at inutos po niya ito, ang bautismo. At ito po ay self-decision, sariling pagpapasya. At ito po ay mayroon pong spiritual po na kahulugan po. Narinig ko nga po kay Brother Wilson yung word na significance dun po sa Roman chapter 6. Kasi po ang bautismo, kung titingnan po natin din po sa Biblia, yung practice po niya ay, kaya nga po dun sa Acts 28, 8 po ay sila'y lumusong sa tubig. Ito po ay immersion, nilulubog po. Hindi po siya yung sprinkling, hindi rin po infant, no? Dahil nga po yung word na decision, kailangan mong maunawaan po yun. Sa Roma chapter 6, basahin po natin yung verse 2 hanggang 4. O simula 3 na, verse 3 hanggang 4, sabi po dito, at hindi baga ninyo nalalaman na tayong lahat ng mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Tayo nga'y nangalibing na kalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na mag-uli sa mga patay sa pamamagitan ng kalwalatian ng Ama, ay gayon din naman tayo makakalakad sa panibagong buhay. Ito po yung spiritual significance po niya. O, yung paglubog po natin ay pinapakita kung paanong namatay ang ating Panginoong Hesus. Tayo din po ay namatay na yung old self natin.
kung paanong yung pong pag-ahon po nating muli, ito na po yung new life. Yun po yung kahulugan po ng bautismo. Kaya kung hindi po natin alam po yun, nabautismuhan po tayo, pero not knowing po yung kahulugan po noon, no, ay hindi po tayo tunay na bautismo. Kaya second po, yung bautismo, ginagawa po natin yon dahil una, mahal po natin ng Panginoon at gusto po natin siyang sumunod. Pangalawa, gusto po natin na mamuhay po ng kalugod-lugod sa ating pong Panginoong Hesus. Yung patahin yung old nature, yung desire, and mamuhay po ng kalugod-lugod sa ating Panginoong Hesus. At pagpapakita na tayo po ay kanya pong mga alagad. Yung testimony, yung public testimony. Kaya po, napakahalaga po niyan. Sa mga Bible study nga po natin, yung iba narinig ko po na matagal na po silang nabautismo. Na-observe nila yung iba nilang ah, nakasama sa baptism ay wala na. Bakit? Minsan kasi yung iba, kung minsan ay napipilitan, yung minsan parang ah, yung nakikigaya, kung minsan hindi po natin maiwasan, no? Yung gano'n, no? At tayo hindi po natin alam po 'yun. Pero ang Panginoon alam niya sa puso ng tao ang mga bagay po na 'yon. At sa atin din po na nais po na sumunod po, nais pong magpabautismo, ay maganda po malaman din po natin ang mga bagay po na ito. At kauli-ulihan, balikan po natin yung sa Matthew chapter 28. Dun sa verse 20, sabi po niya dito, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Titingnan po natin, kauli-ulian na gusto ko pong pansinin po natin dito po sa ating pong binasa, yung sinabi ng ating Panginoong Hesus na, I am with you always. Balikan po natin yung salyo. Sabi po dito naman sa Lucas, yung verse 51 po niya, o basahin ko na po yung sa verse 50 hanggang sa mga sumusunod po para makita lang po natin. Same event din po ito, sabi niya po dito, at kanilang dinala sila sa labas hanggang sa tapat ng Betanya at itinaas niya ang kanyang mga kamay at sila'y binasbasan. At nangyari na samantalang sila'y binabasbasan niya, ay iniwan niya sila at dinala siya sa itaas sa langit. Verse 52, at siya'y sinamba nila at nagsibalik sila sa Jerusalem na may malaking galak at palagi silang nasa templo na nagpupuri sa Diyos. Ano po yung mapapansin po natin dito? Isa pang talata po. Tingnan din po natin yung sa uh, Acts chapter 8. Yung binasa rin po natin kanina kay Felipe nung nagkaroon po ng pag-uusig sa early church. Acts chapter 8. Basahin ko po ulit yung pong verse 5. Sabi po dito, at bumaba si Felipe sa bayan sa Samaria at ipinangaral sa kanila ang Kristo. Jump po tayo, basahin po natin yung verse 8. At nagkaroon ng malaking kagalakan sa bayang Yapo. At basahin ko na rin po itong sa verse, dito rin po sa chapter 8.
In verse 39 ng chapter 8, sa verse 39, sabi po, "At nang magsiahon sila sa tubig, ay inagaw si Felipe ng Espiritu ng Panginoon at hindi na siya nakita ng bating sapagkat ipinagpatuloy niya ang kanyang lakad sapagkat ipinagpatuloy niya ang kanyang lakad na natutuwa." Ano po yung mapapansin po natin dito? Both, no, dun sa mga inutusan ng Panginoong Hesus, dun sa Luke na binasa po natin nung sila'y binabasbasan ng ating Panginoong Hesus. Iniwan sila ng Panginoong Hesus. Pero anong sabi po doon? Sa verse 52 sa English, ginamit po yung "And they worship Him and returned to Jerusalem with great joy." Eto po yung ah, kumbaga, bunga, experience pagka nandun po tayo sa presence ng ating Panginoong Hesus. Sabi po niya, "Lo, I am with you always." Do'n sa Luke nakita natin sabi do'n, iniwan sila, 'di ba? Do'n sa verse 52 o verse, 51 sabi po do'n, ay iniwan niya sila. Parang contradict na naman, I will be with you always. Pero alam po natin, yung presensya niya, kasama po natin lagi siya. At ano po yung nagiging bunga po nun? Great joy. Both do'n po sa mga humayo at do'n po sa mga naabutan. Kaya nga do'n sa si Felipe nung siya po'y nangaral, 'di po ba, do'n sa Samaria, do'n sa verse 8 sabi do'n, yung buong bayan. Ginamit din po do'n yung word na great joy. Balikan po natin. Yung Gawa 8 verse 8, sabi po niya sa English, "And there was great joy in that city." Bakit? Kasi kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Panginoong Hesus. Dito po sa, misyon na ibinigay niya po sa atin. At minsan, hindi po na-experience yung great joy ng mga believer, hindi dahil wala ang Diyos. Kung minsan tayo po yung umaalis sa presensya ng Diyos. Imbis na tayo po ay nasa mission, kung saan po tayo sinasabihan ng "Go ye therefore" ng ating Panginoon. Nandun po tayo sa, joy o yung busyness o yung pong attraction sa sanlibutan. Wala dun yung pong presensya ng Panginoon. Kung dapat sana yung pong, life po natin as a Christian, 'no, ay nandun po tayo sa pagse-share ng gospel, ay nandun po tayo sa sanlibutan. Dun po natin hinahanap yung pong satisfaction, yung pong, peace, hindi po natin makikita po doon. Hindi dahil wala ang Panginoon, kundi umaalis po tayo dun sa presensya po ng Panginoon kasi pinangako po niya yun dun po sa mga sumusunod po sa kanya pong mga utos. At kung titingnan po natin, may mga hindrances din. Kasi nga dun nga sa Acts chapter 8 kung titingnan po natin, sabi nung eunuko, 'di po ba? Ah, Eto yung tubig, meron bang magiging hadlang para hindi ako mabautismuhan? Si Satan maraming ginagawang hadlang. Kaya kung bakit, sa atin meron tayong darating po na, pinapag-pray na baptism. Bakit sana meron pong prayer meeting,
para ma-eliminate yung pong maging hindrance. Hindrance sa date, hindrance sa place, hindrance po sa sasakyan, at kung minsan hindi po yun yung nagiging hindrance. Minsan yung nagiging hindrance yung pong, ah, cooperative, yung pong, mga dapat humahayo. Ibig sabihin yung church, hindrance para hindi po ma-preach ang gospel. Sa mga nais sumunod sa bautismo, may hindrance. Why? Kasi si Satan din po ay active po na binubulag at ayaw po niyang ma-preach ang gospel. Kaya kung titingnan po natin, marami pong mga religious group na nagtitipon, nangangaral din po sila ng Biblia, kaya yung lagi po nilang sinasabi, isa lang naman ang Diyos natin. Sa nagtitipon sila, nangangaral po sila ng Biblia. Pero kung titingnan po natin, okay lang po kay Satan po yon. Hangga't hindi napapangaral ang gospel, ang mabuting balita, ang kamatayan ng ating Panginoong Hesus, kahit any teaching pa sa Bible, okay lang kay Satan kasi hindi makakapagligtas yun. Actually, magre-result pa po yun ng head knowledge. Kaya yung iba nakikipagdebate. Okay lang kay Satan yun. Bible din naman yun. Pero hindi napapangaral doon yung gospel. Pero kung yung isang community kahit maliit lang, kahit 2 lang po yung nag-a-attend, kahit 3 lang po yung nag-a-attend, kung sa bilang po ng tao parang konti lang po yun, very active po si Satan. Kasi dun po sa mga area po na yun, dun po totoong napi-preach yung gospel. Kasi yun po yung hinahadlangan po niya, dun po niya binubulag yung pong mga tao. May hindrance din po. Kaya sa atin pong pinaka-conclusion, saan po tayo dito? Area po ng sinabi ng ating Panginoong Hesus, dahil kasama po tayo po dito, hindi lamang po yung mga unang alagad ng ating Panginoon, sinabihan po niyang Goye. Okay, naggogoye ako dito sa office ko. Oh, naggogoye ako dito sa area ko. Ang tanong, dun po ba tayo nililid ng Panginoon? Although maganda po yun, 'no? Hindi ko po inaano na wag tayong mag-share, 'no? Pero baka kasi nandun lang po tayo dun sa convenient place po natin. Hindi katulad ni Felipe, nagse-share din po siya ng gospel, pero dinala siya sa ilang. Yung pong readiness po niya nandoon. At dapat gano'n din po yung sa atin. Yung readiness, kung saan po tayo dadalhin po ng Panginoon, yung ililid po niya tayo. Kasi maaring nandun po yung pong mga maliligtas. At dun sa mga maliligtas po at sumampalataya sa Panginoon, nakita po natin yung pong pag-ibig. Kung yung pag-ibig po na yun, nagre-result din po yun na nais po nating sundin, sumunod sa ating pong Panginoon. Hindi lang naman po baptism, no? Yung inutos ng Panginoon. Kaya doon sa verse 29 o 20, di po ba? Observe yung pong mga command ng ating Panginoon. Marami po. Pero sinasabi nga po lagi, yung pong baptism, yung first obedience po natin sa ating pong Panginoon. Siguro po, hanggang doon lang po. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat. Patuloy po nagpapasalamat po kami dahil po pinakita niyo po sa amin ang kahalagahan ng pag-share ng gospel, kung saan niyo po kami akayin
nakita rin po namin ang kahalagahan po ng pagsuko po namin ng aming pong mga sarili dahil ito po yung nagiging hindrance para kami po ay makasunod po sa inyo pong kalooban. At nakita rin po namin ang kahalagahan ng pagsunod po sa aming Panginoong Hesus sa pamamagitan ng bautismo, katulad po ng ibinilin po niya sa mga sumampalataya po sa kanya pong pangalan at ginawa doon sa krus ay sumunod sa bautismo. At nawa sa gabi po na ito sa amin po na mananampalataya at sa mga hindi pa po nakakilala sa aming Panginoong Hesus, ang inyo pong mga salita tunay po na kumilos po sa amin pong mga puso nang sa gayon tunay po na ito po ay magamit po namin na hindi lamang po sa head knowledge, kundi ito'y magamit po namin sa amin pong buhay nang sa gayon tunay po tanggapin po namin ang kaligtasan, pinagkakaloob niyo po sa sinumang sumampalataya at ang biyaya po ng pagsunod po sa inyo pong mga salita. Salamat po sa inyo po namin pinagkakatiwala, maging po ang mga makakapakinig pa lamang po sa Facebook Live, sa mga magiging discussion, katanungan, sagutan, sa inyo po namin din po at pinapanalangin. At pangunahan niyo po ang natitirang oras na meron po kami. At ito po ay aming pong dinadalangin sa tanging pangalan lang po na pong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Sige po, baka meron po tayo pong mga katanungan about po dito po sa ating pong napag-aralan sa pag-share po ng gospel at about sa baptism. At baka meron pong mga karagdagan din po sa mga kapatid kaya open na rin po. Sige po, katulad po ng nabanggit po ng ating pong kapatid, open na po tayo sa mga katanungan at maging mga karagdagan po sa ating mga kapatid po. Pasuyo ko lang din po sa ating pong FB Live kung meron din pong mga katanungan po doon para maisama po natin sa ating pong question and answer po. Habang pong nag-iisip pa po ng mga katanungan ng ilan pa po ating po mga kapatid, mayroon lang din po akong nais din po na bigyan ng clarification din. Bali, tanong na rin, Brother John, naalala ko dati, paano yung dun sa binasa natin po doon sa Matthew chapter 20 verse 19 to 20, nakasaad doon, bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu. Bautismuhan mo. Naalala ko lang, may pagkakataon na imbes na ang nagbabautismo ay bautismuhan, binabautismuhan kita. Parang ang ano is binabautismuhan ka namin. Parang gano'n. Paano po kaya yun sa bagay po na yun? Okay, naalala ko po nung pong dun sa mga nakaraang baptism po natin ay nagkaroon din po ng ah, reminder and correction po. Dahil po yung pong pagbabautismo, nandun din po yung authority nung pong bautismo, nag-baptize, no? Kaya nung pong sa panahon nga po ni Pablo, nung sa Corinto po yata yun, tingnan po natin. Nung nagkakaroon po ng ah, parang pagkakampi-kampi, 1 Corinthians chapter 3 po yata, tingnan ko lang po.
Tingnan ko lang po yung pong talata. O chapter 1 pala. Pero babasahin ko po yung verse 12 na po hanggang sa mga sumusunod. Unang Korinto chapter 1 verse 12. Ibig ko ngang sabihin ito na ang bawat isa sa inyo ay nagsabi, ako'y kay Pablo at ako'y kay Apolos at ako'y kay Cephas at ako'y kay Kristo. Nabahagi baga si Kristo? Ipinako baga sa krus si Pablo dahil sa inyo? O binautismuhan baga kayo sa pangalan ni Pablo? Nagpapasalamat ako sa Diyos na hindi ko binautismuhan ang sino man sa inyo maliban si Crispo at si Gayo. Baka masabi ni naman na kayo'y binautismuhan sa pangalan ko at binautismuhan ko rin naman ang sangbahayanan ni Estepanias maliban sa mga ito. Ano po yung gusto po nating ipunto po dito? Una, pabautismuhan po natin sila katulad po nung nabanggit po doon. Hindi sa pangalan po natin. No po. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At doon nga po doon sa pag-initiate, napaka-importante nung nagbabaptize doon po sa tama po, yung binautismuhan kita. Kaya nga dito si Pablo, alam niya kung sino yung mga nabautismo niya. At nabanggit niya rito kung sino yung mga bagay na yun. Although, ang importante, binabautismuhan natin sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At nandun din yun, actually yun yung leadership, yung hindi rin po binigay po ito sa mga kababainan, hindi dun sa mga leader. Kaya siguro yun sa clarification ni Father Norman nung nakaraan, parang meron tayo noon na parang dahil marami yung mga nakatayo, no? Kung titingnan natin, isa lang yung nag-a-assist lang yung iba. Nakukuha ba natin, Brother Norman, yung naglubog at yung nagsalita? Sinabi niya na kaya importante yung binabautismuhan kita sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu. At nakita natin si Pablo, alam niya, no, kung sino yung mga nabautismuhan niya. Si Felipe, titingnan din natin, no, si Felipe, siya yung nagbautismo doon sa eunuch. Maraming salamat, Brother Jan. Sa mga kapatid po, baka may mga iba pa po mga katanungan ay maaari na din po natin sabihin po dito. Or kung may mga katanungan din po dun sa FB Live, pasuyo ko na lang po para maisama po natin po sa atin pong discussion po. Sige po mga kapatid, kung may mga katanungan po tayo, ay maaari din po natin i-open na lang din pong mic. Tamang-tama pong ating po napapag-aralan sapagkat sa mga darating po mga araw ay upang mas maliwanagan po tayo sa maging sa mga nanonood po sa ating pong live, lalo na po sa mga candidates po na sa baptism, na maging mas maliwanag po sa atin ang bagay po na ito. Pwede pong magtanong. Sige po, Sister Wilma.
Opo, ano lang po, kasi yung sa mga observation ko lang din po, kasi meron po na nung hindi pa po nababautismuhan, laging nasa mga gawain, nakakadalo po. Pero after nung mabaptize po, ay hindi na po dumalo. Ano po kayang masasabi natin sa mga ganong nagpabaptize nga pero after nun, hindi na nakita sa church po. Hindi na siya dumadalo. Yun po. Sige po. Kung yung tanong po ng kapatid kung ligtas kung anong klase po yung masasabi po natin kung ligtas ba siya o hindi, una hindi po natin po judge po 'yon. Yung pong, gano'n pong bagay po. Kung siya po ay ligtas or hindi dahil una yung baptism hindi po siya nakakaligtas at ang Panginoon po at siya yung nakakaalam nung pong, bagay po na yoon. Pero nakakalungkot po, sa isa pong sa atin 'no, nakakalungkot po yung gano'n kung meron pong gano'ng instance. Dahil nga kung titingnan po natin, sabi po dun sa Ephesians chapter 5 meron pong battle, 'no, yung within po natin kasi. Maaari pong sumampalataya na po siya sa Panginoon, 'no, nakita po niya ah, yung pong biyayang kaligtasan at sumampalataya po siya, sumunod siya sa bautismo. Alang-alam po natin si Satan din po ay, ah, meron po siyang, mga lalang 'no. Ibig sabihin meron po siyang mga ways para po hindi po tayo maging, ah, sabihin nating magpatuloy spiritually. Kaya yun po yung sa Galatians chapter 5. Kaya kung titingnan din po natin yung sa Ephesians chapter 6, nandun po yung, armor of God. So tingnan po natin yung sa Galatians chapter 5. Kasi ako po'y naniniwala kung, yun nga po napagtagumpayan natin yung, laman natin. Tignan natin yung eunuko tsaka si Felipe hindi na sila nagkita, eh. Kaya hindi din po guarantee yung parang masaya lang kayong nagsasama kaya nagpapatuloy ka 'pag hindi mo na kasama yung best friend mo or yung ka-close mo, wala na, eh, mababaw po yun, po. Dapat lagi nakasentro sa Panginoon. At sabi nga dito sa Galatians chapter 5, sabi po dito, siguro basahin na lang po natin yung pong verse 16 muna po. Tingnan po natin yung sa Galatians chapter 5 verse 16. Sabi po dito, sinabi ko nga magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman sapagkat ang laman, believer na po yung mga kausap po ni Pablo po dito, no? Ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman sapagkat ang mga ito'y nagkakalaban upang huwag ninyong gawin ang bagay na inyong ibigin. Ito po, kaya kung yung pong old nature po natin na kailangan nga po nating ilibing dun sa bautismo, ibig sabihin iwanan na, siya pa rin po yung nagwawagi, ay hindi po natin masusunod, no, yung nais po ng new nature po natin. Ano po yun? Pagdalo, pananalangin, fellowship, yung pagbabasa ng salita ng Diyos, at yung kasalanan ay magtatagumpay sa atin. Kaya nga doon sa Ephesians chapter 6, yung armor of God, titingnan po natin yung panlaban po natin, yung doon po sa verse 17, magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu, no, yung sword
Doon daw po sa Greek po, ginamit po, kung di po ako nagkakamali, yung word na renma. Renma. Hindi po ako nagkakamali. Pero yung pinaka-meaning po nun ay small sword. Bakit daw small sword? Kasi daw sa pakikipagbaka, yung lagi mo siyang always, madali mo siyang, kumbaga, mabunot, gamitin, maging useful. Dapat ganun daw ang word of God. Lagi natin siyang pwedeng pang laban. At yun yung maganda. Siguro isang maganda sa mga believer, yung pong mag-rooted lalo yung pananampalataya po dun po sa Word of God. Kasi yun po yung pagkain po ng ating banal na espiritu. Kaya hindi po natin ma-judge, maari pong nandun po siya dun sa mahina, no? Natalo po siya nung sanlibutan, parang dun sa parable of the sower, nahulog po siya dun sa dawagan, tumubo siya pero natalo siya nung matinik. Save siya, ibig sabihin, pero natalo siya nung sa sanlibutan. O maari naman, actually sa Acts, nakalimutan ko lang yung talata, may nabaptize po doon at nung nakita nilang may kapangyarihan sila Pablo, gusto niyang bilhin, no? Pero nabaptize siya pero hindi siya saved. Kaya siguro dun sa question ni Sister Wilma, hindi po natin ma-judge na save siya. Ayaw po natin mag-judge po ganun na save siya, hindi siya ligtas. Possible, maraming reason, pwedeng nanghina po, kaya hindi na po siya nakapagpatuloy, no? Baka kailangan po na encouragement, kaya tayo po, nandun po yung encourage one another, pray one another, part din po yun bilang isang family kung sakali po na ganun po yung scenario. Parang meron pong chat po si brother Anthony. Good PM, brother Jan, sa FB Live po, si Sis Michelle. Yung baptism po ba ay pwedeng i-stand up every believer? Okay. Maganda po yung question din po. Brother Jan, Opo, Brother karagdagan Wilson. sa tanong 1 John 2:19. Pakibasa. Saan po, Brother Wilson? 1 John 2:19. Doon sa tanong na yung iba hindi na nagpatuloy. 1 John chapter 2 verse 19 po. Sige. Sila'y nagsalabas sa atin, ngunit sila hindi sa atin, sapagkat kung sila'y sa atin ay magsisipanatili sana sa atin, ngunit nagsalabas upang sila'y mahayag na sila'y lahat ay hindi sa atin. Po, maganda rin po yung pong karagdagan po ng kapatid. Brother Jan, ako po may follow-up dun sa tanong po ni Sister Wilma. Sige po, Sister Gay. Ang tanong ko po, tulad nga po nun, marami pong nabaptize sa atin, sa mga nakalipas na ano. Tapos parang saglit lang, immediately, hindi na sila, mawawala na sila, no? Parang kuminsan sa part ng charts, parang lumulungkot ng konti. Although, syempre, nananalig mga salita ng Diyos. Pwede, halimbawa, yun nga, nagko-conduct po tayo ng mga seminar bago baptism, pinapaliwanag ng maayos. Pwede ba yung parang observation, pwede kaya yung observation period muna sa mga gustong magpabaptize bago sila i-baptize? Yung sa ano po kasi, di ba, sa Eunuco, binaptize siya kaagad ni Philip. Pero yung talagang direktang, sa ano ko po, direktang pinakita ng Banal na Espiritu, guided talaga siya kasi dinala siya ng Banal na Espiritu, sabi dun sa may Eunuco. Tapos ngayon, sa ano ko, yung bang kailangan i-observe natin sila, yung sa discernment naman ng Banal na Espiritu doon. Pwede ba yon na i-observe muna sila at ipaliwanag, tapos kasama yung observation period bago i-baptize. Para
sure na yung although gusto nila, pwede ba yon yung i-observe muna sila sa at i-discern po natin muna sila. Tama po ba yon? Yun lang po tanong ko. Okay po. Maganda po yung tanong po ng kapatid. Actually, tama po yun. Kung titingnan po natin, kung babalikan po natin yung sa eunuko, nung sinabi po kasi nung eunuch na may tubig, magpapabaptize ako. Parang kung ipaparaphrase po natin. Hindi sinabi agad ni Felipe na, yes, sige. Para lang may masabi na merong nabaptize si Felipe. Kasi yung verse 37, sabi po niya doon, at sinabi ni Felipe, kung nananampalataya ka ng buong puso ay mangyayari. At sumagot siya at sinabi, sumasampalataya ako. Although sa experience po natin, totoo po yun. Every baptism po, tayo po ay nagkakandak ng screening. Anong pong mga nakaraan ay nagkakaroon po tayo ng screening. Kahit naman po ngayon, kahit po meron po tayong baptism, ayaw din po natin na parang ipilit po sila dun sa baptism dahil nga sa mga past experience po natin, meron po talaga pong ganoon. No? Maaring yung na-overwhelm, gusto pong sumunod, o gusto po nilang magpabaptize. Maari din pong yung parang gusto lang nilang makasama sa swimming. Minsan po, lagi na po nating sinasabi na kahit hindi sila magpapabaptize, ay kasama sila dun, dahil fellowship din po yun. At dapat po talaga, actually kung titingnan po natin, yun po yung sinabi din ni Felipe, pwede, basta, actually yun po yung, kung may requirements tayong tinatawag, dapat save. Dapat ligtas yung mga mababaptize. Yung susunod po sa baptism. Kaya sa part, ako po yung nakikita ko pong dahil kasama ko po si Brother Wilson nagbabaptize. Bago pa man yung mga baptism, nagkakaroon po ng para pong anong tawag po dyan? Yung reflection. At doon nakikita po natin yung pong mga testimony po. Kung nakikita po nating malinaw yung pong kasalanan, yung mabuting balita, nagiging malinaw po sa kanila, nandun po sila dun sa candidate. Pero kahit candidate na po, hinihintay po natin yung kanilang personal na yun nga yung decision na pagsunod. Pero kung titingnan po natin, tama po yun. Dapat maging observant din po. Hindi po siya yung parang ano pong tawag doon yun, parang mabilis na process, yung parang proseso siya. Nakapag church, nakapag Bible study, outreach tayo dito, may baptism, lahat kayo mababaptize. Kumbaga, totoo po yun. No? Kaya nga nung nag-decide yung eunuch, yun din po yung sinigurado ni Felipe. Pwede kung sumasampalataya ka ng buong puso. Kaya tama po yun. Siguro actually naging ano na po natin yun. Ang tawag po dyan. Nung mga nakaraan na observe na po natin yun at nagkakaroon po tayo ng mga screening nga po. Minsan tinitingnan po natin kung yung mga testimony po nila, yung pong patotoo po nila kasi minsan kahit screen po natin, no? Minsan meron pa rin ganun po na na-observe po tayo. Ito po, baka meron pong karagdagan o follow-up po doon kay Sister Kay po. Opo. Brother Jan, tungkol doon sa tanong ng mga kapatid natin, kung minsan ay hindi talaga maiwasan na mayroong mga nabautismuhan. Katulad doon sa Gawa 8, mayroong nabautismuhan sila Pedro
sa kanilang pangangaral ng magandang balita. Ang pangalan niya ay Simon, no, doon sa chapter 8 verse 9. At si Simon ay nagpahayag na siya ay sumampalataya sa Panginoon. Sabi doon sa verse 13, pati si Simon ay sumampalataya rin, at nang mabautismuhan ay patuloy siyang sumama kay Felipe. Umanga si Simon nang makita niya ang mga himala. Tapos dito sa verse 18, sabi rito, nakita ni Simon na ang Espiritu'y pinagkaloob sa pamagitan ng pagpapatong ng kamay ng mga apostol, kaya't inalok niya ng salapi sina Pedro at Juan. Bigyan din ninyo ako ng kapangyarihang ito upang sino mang patungan ko ng kamay ay tumanggap ng Espiritu Santo, sabi niya. Verse 20, sinagot siya ni Pedro, naway mapapahamak kang kasama ng iyong salapi, sapagkat inakala mong mabibili ng salapi ang kalooban ng Diyos. Kung titignan natin dito ay itong si Simon ay hindi talaga tunay na sumampalataya. Kaya minsan sa atin ay kung yung biblically titignan natin yung bautismo ay right after na tumanggap ay mas maganda na mabautismoan. Subalit katulad nga ng ating mga karanasan ay kaya tayo ay nagiging maingat at ayaw din natin magpadalos-dalos. Kaya ang ginagawa natin ay masusi nating inoobserbahan yung mga nakakapakinig ng ebanghelyo. Pagkatapos natin sila tanungin kung sila'y tumanggap na at sumampalataya sa Panginoon ay masusi natin silang inoobserbahan at tinitignan yung bunga. Subalit kung minsan ay talagang hindi natin maiwasan yon. Sapagkat kung sinabi nilang sila'y tumanggap, sumampalataya, na ipahayag sa kanila ang bautismo at gusto nilang magpabautismo, hindi natin pwedeng hadlangan yon. Ngayon, kung kamukha ni Simon ay hindi totoo, ang Panginoong Diyos ay i-reveal niya rin yon. Kaya kung minsan meron talaga, minsan naman, tulad nung nasabi mo nga, naging mahina na lang sila, kaya hindi sila nakapagpatuloy, nandun sila sa backsliding condition. At ang backsliding condition ay malalaman pa lang ng isang tumalikod kapag siya ay muling nakabalik. Sapagkat kung hindi siya makakabalik, baka yun yung original na kalagayan niya. Yung siya ay hindi talaga pa sumampalataya. Kaya maging sa ganung bagay ay kailangan ipagkatiwala sa Panginoon ang bagay na yon. Ang mahalaga ay may pangaral ang ebanghelyo at kung sila ay magpahayag, ituro ang bautismo, ipaliwanag ang bautismo, at kung sila ay magpabautismo, hindi natin pwedeng hadlangan yon. Sapagkat ang Panginoon ang siyang lubos na nakakaalam ng bagay na yon. Magandang halimbawa itong si Simon. Tungkol do sa mga tanong ng mga kapatid natin, although siguro yan lang ang natala, pero baka during that time marami rin sigurong mga ganon. Katulad ng nagiging karanasan din natin. Po, salamat po sa mga karagdagan. May question din po, siguro babasahin ko po yung kay Sister Michelle. Yung baptism po ba ay pwedeng i-conduct by every believer or mga elders lamang? Kung titingnan po natin yung pong although nga si Felipe at si Eunuch, kumbaga silang dalawa. Pero kung titingnan po natin as a church po, kinakandak po yung sa baptism katulad po nung mga ginagawa po natin. Although yung sa iba nakikita ko po, no, parang
meron pong nasa swimming pool sila tas lahat sila meron pong binabaptize. Pero kung titingnan po natin, inaano po natin yung kaayusan. Dahil po ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Kung titingnan po natin yung sa atin, kung paano po natin na kinakandak po yung ah, baptism po. Dahil ito rin po ay testimony nga po ng mga nais pong sumunod sa Panginoon. Siguro bilang karagdagan din doon sa tama yung sinabi ni Brother John. Actually, yung Great Commission is, kung titingnan natin, although wala pa yung church, no? Kaya nga sinabi ng Panginoon, manatili muna kayo dyan. Actually, ang pinaka-point doon sapagkat ang paghayo ay iniatas ng Panginoon sa iglesia. Yun ang dapat nating maunawaan. Kaya ang sabi niya, noong siya'y bago umakyat sa taas, humayo kayo, pero totoo yun, sinabi niya, manatili muna kayo. Hintayin ninyo, alin? Ang Espiritu Santo. At sa Acts chapter 2, yun yung dumating ang Holy Spirit, yun yung ipinanganak ang iglesia, ang church. The birth of church is Acts chapter 2. Yun ang mahalaga. Gawain yan ng iglesia. Kaya tama yung sinabi ni Brother John na dapat ang iglesia, ang mga nangunguna sa iglesia, ang mga matanda sa iglesia, sila yung nangunguna at namamahala sa mga bagay na yan upang ito ay magampanan ng may kaayusan. Una, dapat ang magbabaptize ay nauunawaan niya kung ano ang bautismo. Kasi kung magbabautismo sila at yun ay nandoon yung mga, sabihin natin na mga matanda sa iglesia. Case to case yan. Halimbawa, ang matanda sa iglesia ay may karamdaman at hindi siya kaya makakalusong sa tubig. Pwede siyang mag-utos o pwede siyang mag-utos na isa sa mga kalalakihan sa iglesia ang magbabaptize sa kanya. Either elders ka, deacons ka, or simpleng sabihin natin na kalalakihan as far as concern na ito ay ipinahandle sa iyo with guided by the elders. Walang suliranin yon. Case to case basis. Kung halimbawa nasa ibang lugar ka, nag-witness ka, may mga tumanggap, at baka yun ay magsimula na ang iglesia, kahit hindi ka elders, kahit nag-witness ka lang. Mahalaga naunawaan mo lang ang bautismo. Maipapaliwanag mo maayos yung bautismo. Ikaw ay pwedeng magbautismo. Pero may kasangguni sa iyong iglesia. Halimbawa, ikaw ay nasa malayong lugar. Kapag witness ka, hindi ka pa pwedeng kabalik. Pwede mong i-coordinate ang iglesia. Yun yung mga tamang proseso. At papahintulutan ka at ang iglesia ay sasang-ayunan ka, bibigyan ka nila o papaliwanag sa iyo kung ano yung pagbabautismo. Pero ang mahalaga ay may kinalaman lagi ang iglesia. Kung mapapansin ninyo sa ating paghayo, pwede naman akong humayo na lang kahit hindi nyo na malaman Pero bakit namin sinasabi sa inyo? Bakit hinihingi namin ng panalangin sa inyo?
Kasi ang go ye into all nation and preach the gospel, baptizing them, teaching them, gawain ng iglesia yan. Hindi mo pwedeng gawin yon ng labas sa iglesia. Kaya yun yung mahalaga na makita natin na ang evangelization ay gawain ng iglesia. Sige po, maraming salamat po sa mga katanungan at higit sa mga kasagutan. Baka mayroon pa pong nais po na magtanong po bago po tayo magwakas po sa panalangin. Pasalamatan po natin ang ating pong Bible study. Last call po. Siguro po, ang silence po natin ay naging maliwanag po ang ating pong naging pag-aaral at maging sa mga naging kasagutan po ay nakatulong po lalo upang mas maunawaan po natin ang mga bagay po at patungkol po sa ating pong napag-aralan. At para po sa ating pong pangwakas po na panalangin, kung maaari po ay hilingin po natin kay Brother Wilson na pangwakasan po tayo sa isang panalangin. Tayo ay manalangin. Ama naming Diyos na dakila, banal at makapangyarihan po sa lahat. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa gabing ito na muli mo pong ipinagkaloob na kami po ay makapag-aral, makapagnilay-nilay sa iyong mga salita. Nang sa ganun po ay minsan pa naming marinig ang iyong mensahe sa bawat isa po sa amin. Kami po'y lubos na nagpapasalamat, O Diyos, sapagkat hindi mo lamang po kami iniligtas, kundi bagkus ay binigyan mo po kami ng malaking pribileyo na kami po ay kasangkapanin mo para sa pagpapalaganap, pangangaral ng magandang balita. Na ito'y hindi mo ipinagkatiwala sa mga anghel, kundi ito po'y ipinagkatiwala mo sa iyong iglesia. Salamat po, O Diyos, sa iyong anak na ginamit at patuloy po naming panalangin ang iyong patuloy na pangunguna at pag-iingat po sa kanya. Naway tunay po ng aming maliit na iglesia ay makasunod sa panawagan ng paghayo. Nang sa ganun po, ang aming maliit na iglesia ay gamitin mo para sa kaligtasan ng mga tao na madadatnan po ng mabuting balita. At sila'y sumunod sa bautismo at maturuan sa pananampalataya. Nang sa ganon, sila rin po ay ma-equip at sila rin po ay maging kasangkapan mo para sa kaligtasan pa po ng maraming mga tao. Salamat po, O Diyos. Binibilang po namin na isang napakalaking pagpapala po ang hindi lamang kami maligtas kundi kami kasangkapanin mo para sa iyong dakilang layunin. Ang maipangaral, ang mabuting balita na siyang kapangyarihan po ninyo. Upang ang isang taong bulag ay makakita, masilayan ang kapangyarihan ng Ebanghelyo. Upang ang isang taong lumpo ay makalakad
sa iyong kalooban. Salamat po, Diyos. Pagpalain mo po ang iyong mga salita. Huwag mong hayaan ito po ay kunin ng kaaway. At huwag mo rin pong hayaan na ito'y lupigin ng aming mga sariling pagnanasa. Bagkus, maging tulad ng isang binhi na ito'y tumubo at lumago upang kami tunay na maging kalugod-lugod sa iyong harapan at kagamit-gamit sa iyong ubasan. Pinupuri ka po namin at lubos na pinasasalamatan sa oras po na ito. Ang lahat po ng ito ay aming isinasamo at dinadalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good evening and God bless po. Good evening po, God bless.